Gagawa sana ako ng tutorial kung paano gawin ito mga mi, pero eto nakita ko na lang sa video ko na hindi ko pala napindot kanina. Pangalawang clip ko sana ito mga mi, pero eto nga ang nangyari. For today's video ay samahan nyo na naman ako at marami pa rin nagre-request sa akin kung paano umpisahan ang paggawa ng basahan. So anyway, dito nga pala sa tela na ginamit ko mga mi ay kulay gray tsaka black ang ginamit ko dito. Marami pa rin kasi nagtatanong sa akin kung paano umpisahan ang paggawa ng basahan. Bakit daw yung ginawa nila na basahan ay maluwag? Ang dami pa rin nagtatanong sa akin, kaya ngayon sasagutin ko lahat yan. Hindi nga ako nakagawa ng tutorial ngayon ay sasagutin ko na lang kung bakit may masikip, may maluwag sa paggawa ng basahan. Kaya sasabihin ko sa inyo na dito sa paglalagay ng tela dito sa pako ay wag gaanong hilain yung tela at wag din gaanong luwagan. Yung tamang-tama lang or natural lang na pagkalagay sa pako, yung talagang hindi natin hihilain para nga pagka maglalak tayo ay hindi tayo mahihirapan. Hindi kasi natin makikita pag maglalak na tayo kung maluwag ba or masikip ang paglalagay natin. Ayun talaga ang sasabihin ko sa inyo na sa paglalagay ng tela ay wag hilain yon tela at syempre wag din gaanong luwagan. Dahil nung ako din noon mga mi, nung kakaumpisa ko lang sa paggawa ng basahan ay nakakagawa rin talaga ako ng maluwag, may masikip din. Yung masikip na sinasabi ko sa inyo mga mi ay sobrang liit talaga ng kalalabasan ng basahan pag sobrang sikip ang pagkalagay natin. Kaya ang kalalabasan noon pag masikip ang pagkalagay natin sa tela ay napakaliit ng ginawa nating basahan. At doon naman pag maluwag tayo sa paglalagay ng tela mga mi ay ang paglalak natin ay sobrang luwag at hindi nga maganda tignan. Kaya kailangan nating makontrol yan mga mi para maganda din ang kalalabasan ng ginagawa nating basahan dahil syempre minsan ibebenta natin pera lang kung tayo lang ang gagamit. At dahil lagi-lagi na akong gumagawa ng basahan at ilang buwan na din na gumagawa ako neto ay nakokontrol ko na ito. Kaya sa mga nagsasabi sa akin na sobrang ganda ang paggagawa ko dahil nakokontrol ko na yan mga mi at nasanay na rin talaga ako sa paggawa ng basahan. Kaya kung interesado ka sa paggawa ng basahan ay araw-arawin mo ang paggawa neto at marami ka talagang matutunan or mga technique. Dahil kahit ako nung kakaumpisa ko lang neto ay wala din talaga akong alam, pero sa tinagal-tagal na paggawa ko ng basahan ay ayun, natuto rin at ayun kontrolado ko na lahat. Ang kagandahan din sa trabaho na to ay ikaw mismo ang magdedesisyon kung kailan mo gustong gumawa. Rehas ngayon madaling araw pa pero gumagawa na ako ng basahan dahil nung paalis yung asawa ko para sa trabaho ay nagising nga din ako kaya gumawa na nga rin ako ng basahan. Yeah, ito yung nagustuhan ko sa paggawa ng basahan mga mi dahil kahit marami ka nang nagawa at hindi mo mabenta agad ay hindi naman ito mapapanis. Kaya kahit sa paggawa nito ay masakit sa katawan ay kayang-kaya na yan mga mi dahil nasanay na nga rin ako. Sa mga nanghihingi sa akin ng step by step sa paggawa ng basahan ay gagawa talaga ako, pasensya na dahil ngayon nga sana pero hindi ko na nakuhanan nung kakaumpisa ko. Dahil kung ano ang natutunan ko ay willing ako mag-share sa inyo dahil kung parehas tayo na isang nanay, hinahangad ko din talaga na magka-extra income kahit nasa bahay lang. Kaya sa mga nanay dyan na katulad ko na nasa bahay lang ay pwede nating pagkakitaan to. Dahil malaking tulong na to pag makakabenta tayo sa mapanggastusin natin at syempre makakatulong na tayo sa asawa natin.